Plot twist. What if we remove the 12% VAT on electricity instead of giving a YUDA? Let's break this down clearly. Current ayuda budget, Philippine peso 194 billion per year is allocated for a YUDA. It's intended for 27 million Filipinos. But here's the hard truth. Not everyone gets it. Distribution is messy, delayed, or even politicized. Now look at our electricity reality. We consume 110 billion kWh per year at Philippine peso 10 kWh. That's Philippine peso 1.1 trillion in payments at 12% VAT, and the government collects Philippine peso 120 billion in taxes from the same 27 million people. So here's the plot twist. What if we just remove the 12% VAT on electricity? That's 120 billion saved for consumers directly. That means every Filipino who pays a power bill gets automatic relief without needing to line up, apply, or beg for ayuda. It's simple, fast, and fair. Why this makes sense? Everyone benefits, not just those who qualify. It lowers electric bills, making life more affordable long-term. It eliminates government leakage, delay, and corruption in ayuda programs. And yes, Philippine peso 120 billion saved by households beats 194 billion ayuda that doesn't even reach all its intended recipients. So what's better? Giving cash once a year that may or may not arrive? Or permanently reducing what millions pay every month? Marcoleta's proposal dares to rethink the system. Instead of temporary relief through ayuda, let's give lasting relief by slashing unnecessary VAT. Let's rethink government help. Sometimes, the best help is when the government takes less, not pretends to give more. Ano pupunta yung mamumuhunan dito, RBR? The worst airport in the world, Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world, Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kaya na pinag-usapan. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal, Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi mo mag-iisip kung paano natin talaga aayusin na natin. Magsimula tayo sa mga taong niluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan ko. Tama. Eh paano sa isang pamilya mag-ina? Halimbawa, yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya na magmula noong 1950. Sila-sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, Artia? Magalang ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahiling natin sa sikat. Hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano-ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang-ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente, sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya, mababang kuryente. Nakalimutan. Walang nagpo-monitor. Bakit? 23 years nang naandyan ang batas na yun. Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kung saan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan nating ma-educate ang botante. Pangatlo, ito yung inquiry in aid of legislation. Magkadikit itong dalawa. Kasi sa paggawa ng legislation, meron kang iniisip na maganda pero kulang sapagkat di mo nakikita yung technicality nun. Kaya minsan, tatawag sila ng resource person para mapunan yung pagkukulang ng iniisip niyang panukalang batas para ma-perfect niya hanggang sa mag-graduate siya into a law. Pagkatapos ito yung constituent function. Dinadalaw-dalaw mo sila. Para sa ganun, meron ka rin direct na access sa kanila. Yung pala na talagang hindi natutupad kasi noon tanong ka, nangyari po ba ito? Wala po. Ngayon, pupunta ka sa oversight, hindi pala nangyari. Nakumusta mo na sila. Nakaisip ka pa kung anong gagawin. Sa mga senador natin,
natin, may nakakagawa ba? Ang nangyayari ganito, hindi oversight eh. Hindi in aid of legislation. Exhibit A, Alice Go ng Bamban. Yes. Nagkaroon ng resolution in aid of legislation, sabi nila, tinutugis nila, pero yung subject matter is human trafficking, illegal detention, at saka torture. Na naganap di umano sa isang lugar sa Bamban. So kung mo yung mayor is Alice Go, pati si Alice Go na patawad. Pumunta rin ng mayor. Doon sa resolution, wala siyang pangalan din. So bakit siya yung sinalang doon? At pinagtatanong, sino ang nanay? Alam mo yung in aid of legislation, merong limitation yun. Dapat magkaroon ka muna ng legislative purpose na nakaabang na yung mga panukalang batas na gusto mong punango. Mas marami tayong problemang mas malalaki bakit yan ang inaatupag, hindi yung kuryente. Yun ang sinasabi ko nga sa'yo. Ginagamit nila yung investigation in aid of legislation pero walang legislative purpose. Pag walang legislative purpose, wala kang limitasyon. Oo. Kahit ano doon, itatanong mo, wala kang direksyon. Naging korte na nga eh. Sabi ng Korte Suprema, Congress is not a national prosecution service. Congress is not a court. Okay, bakit ganyan ang ginagawa niya? O kagaya ng sinabi mo kanina, nakikita ng mga tao. Naging entertainment and so on and so forth. Yun kasi ang hilig. Bumababa ang presyo ng pagkain. Ay hindi. Bakit hindi mo padaling sa piskal? Hindi natin kinakampihan si Alice Go kung ano man ang kanyang gilabag na tuntunin mga batas. Nandyan ang NBI, nandyan ang CIDG. Imbestigahan ninyo, bahala na kayo. I-file ninyo sa korte. Kami ay kongreso. Ang daming aatupagin sa bansa natin, kung eh. Ang dami nga atupagin. Isip-isipin mo, sabi ko nga sa umulan ng 30 minutes sa Kainta, yung mga sasakyan nila ipaparada na sa matataas na lugar na. Sapagkat yung ondoy talaga ay naging traumatic na experience sa amin yun. Itong Karina, tingnan mo na naman ang yan. Ano ba nangyari sa flood control? Bakit ba ganyan Hindi nangyari? kasi entertainment yan. Hindi entertainment yan. Oo. Kasi maraming masasangkot dun eh. Bakit natin iimbestigahan ang sarili natin? Ito, isa pa to, mapupunta rin sa Senado o napunta na rin sa Senado, yung kay Pastor Kibuloy. Ano ang in aid of legislation dyan po? Yan ang sinasabi ko, bakit sila ang nag-imbestiga doon? Eh, nag-umpisa pa nga yun eh. Kung nakita mo, yung mga ipinresent nilang witness doon sa Senate investigation, nakamas ka. Kung sa korte yun nangyari, pagagalitan ka ng korte, bakit siya? Bago ka tumestigo sa harap ng korte, tataas mo yung kamay mo. Susumpa ka. So, nag-iiba ng function ng Senado ngayon. Naging entertainment na lang. Sinabi na nga ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng maglitis, hindi ka korte. Hindi ka pwedeng mag-prosecute, hindi ka piskal, hindi ka prosecutor. Senado ka, kamara ka, ang tawag sa inyo, Congress. Bakit kayo yung nag-i-initiate ng pag-iimbestiga? Tingnan mo na lang yung pag-serve ng warrant of arrest. Bago ako naging congressman, trial lawyer din ako. Pag nag-serve ka ba ng warrant of arrest, kasama na yung paghuhukay? Isang batalyon ba yung dadalhin mo?